Sa paglipas ng kasaysayan ng mundo, ang mga digmaan ay isa sa pinakamalaking salik na humuhubog sa kapalaran ng mga bansa. Mula sa unang digmaang pandaigdig hanggang sa ikalawang digmaang pangdaigdig, nakita ng sangkatauhan ang napakalawak na pinsala at milyon-milyong buhay na nawala dulot ng alitan sa pagitan ng mga makapangyarihang estado. Sa kasalukuyang panahon, bagamat mayroon ng mga pandaigdigang institusyon na naglalayong mapanatili ang kapayapaan tulad ng United Nations, hindi pa rin nawawala ang mga tensyon sa pagitan ng mga bansa. Dahil dito, sa larangan ng international relations at political science, patuloy na pinag-aaralan ng mga posibleng senaryo ng malawakang digmaan. Isa sa pinakakontrobersyal ngunit mahalagang tanong ay paano kung magkaroon ng World War III. Bagamat ito ay nananatiling isang hypothetical na sitwasyon, mahalagang suriin ito upang maunawaan ang posibleng epekto nito sa ekonomiya, politika, teknolohiya, kapaligiran at buhay ng mga tao. Ang layunin ng pag-aaral na ito ay hindi upang magdulot ng takot, kundi upang magbigay ng mas malawak na kamalayan sa kahalagahan ng diplomasya at pandaigdigang kooperasyon. Kaya sa serye na ito ay tatalakayin natin ang 4 na pangunahing bahagi. Una, ang posibleng pagkakampi-kampi ng mga bansa. Ikalawa, ang lakas ng bawat panig. Ikatlo, ang global na epekto ng digmaan. At ika-4 ay ang mga posibleng ligtas na lugar sa panahon ng nuclear conflict. Una sa lahat, kung sakaling magkaroon ng World War III, malaki ang posibilidad ng mga umiiral na geopolitical alliances ang magiging pangunahing batayan ng pagkakampi-kampi ng mga bansa. Sa kasalukuyang sistema ng mundo, hindi na lamang simpleng dalawang panig ang umiiral, kundi isang komplikadong network ng mga alyansa, interes at estratehikong relasyon. Isa sa pinakamalakas na military alliance sa kasalukuyan ay ang North Atlantic Treaty Organization o NATO. Ang organisasyong ito ay binubuo ng mga bansang tulad ng United States, United Kingdom, France, Germany, at iba pang mga bansang Europeo at North American. Sa ilalim ng kanilang kasunduan, ang pag-atake sa isang membro ay itinuturing na pag-atake sa lahat. Sa kabilang banda, may mga bansang itinuturing na strategic competitors ng NATO at ng Western Bloc. Kabilang dito ang Russia at China. Bagamat walang formal na military alliance na katulad ng NATO, may mga indikasyon ng geopolitical cooperation sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na sa larangan ng enerhiya, ekonomiya at depensa. Dagdag pa rito, ang mga bansang gaya ng North Korea ay maaaring magkaroon ng mahalagang papel bilang mga independent ngunit supportive actors depende sa global conflict dynamics. Gayunpaman, hindi lahat ng bansa ay tiyak na sasali sa digmaan. May mga neutral states tulad ng Switzerland at iba pang bansang mas pinipili ang diplomasya kaysa pakikidigma. Bagamat ganito, sa aktwal na senaryo ng pandaigdigang digmaan, maaaring mahirapan ang mga neutral countries na manatiling ganap na walang kinikilingan dahil sa pressure ng economic at political alliances. Bukod dito, maaari ring magkaroon ng bagong uri ng alliances tulad ng Indo-Pacific Partnership, kabilang mga bansa sa Asia-Pacific region na may interes sa maritime security at trade routes. Sa makatuwidang World War III ay hindi lamang simpleng paghahati-hati ng dalawang panig, kundi isang multi-layered global conflict na may iba't ibang interes at agenda. Mahalagang suriin ang aktwal na lakas ng mga posibleng panig sa isang senaryong World War III. Sa kasalukuyang panahon, ang mga bansang may pinakamalakas na militar ay kinabibilangan ng United States, Russia at China. Ang United States ay kilala sa kanilang advanced military technology, global military bases at malakas na naval at air force capabilities. Samantalang ang Russia naman ay may malawak na nuclear arsenal at malakas na ground forces, habang ang China naman ay may pinakamalaking active military personnel sa buong mundo at mabilis na lumalakas sa teknolohiyang militar. Bukod dito, mahalagang tandaan na ang modern warfare ay hindi lamang nakabatay sa tradisyonal na armas. Sa kasalukuyan, mahalaga rin ang cyber warfare, artificial intelligence driver defense system, satellite surveillance at hypersonic missiles. Gayunpaman, ang lakas ng isang bansa ay hindi lamang nasusukat sa armas. Ang ekonomiya, supply chain resilience at international alliances ay mahalagang bahagi rin ng military strength. Halimbawa, ang NATO alliance
ay nagbibigay ng collective defense advantage sa mga membro nito na nagpapalaki ng kanilang aktwal na lakas kumpara sa individual capabilities. Bukod pa rito, ang nuclear capability ay isa sa pinakamahalagang factor sa modern geopolitics. Ang mga bansang tulad ng France at United Kingdom ay mayroon ding nuclear deterrence capability na nagiging malaking factor sa global balance of power. Subalit kahit gaano kalakas ang mga bansang ito, ang paggamit ng nuclear weapons ay may kasamang konsepto ng mutual destruction. Kaya't karamihan sa mga eksperto ay naniniwala na ito ay ginagamit lamang bilang deterrent at hindi aktwal na sandata sa unang yugto ng digmaan. Kung sakaling sumiklab ang ikatlong digmaang pandaigdig, ang epekto nito ay hindi lamang lokal kundi global. Una, ang ekonomiya ng mundo ay maaaring bumagsak. Hindi lang konti kundi napakalaki. Ang international trade na siyang nagpapatakbo ng supply ng langis, pagkain at teknolohiya ay maaaring maputol. Gayun din, maaaring magkaroon ng global recession na mas malakas kaysa sa anumang naranasan sa kasaysayan. Ang mga bansang umaasa sa imports ay maaaring makaranas ng kakulangan sa pagkain at enerhiya. At kung tatanungin mo kung damay ba ang ating bansa kahit na walang direktang pag-atake na mangyayari, ang sagot ay syempre, oo. Ang Pilipinas ay maaaring hindi direktang pangunahing target ng mga malalaking bansa. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ligtas na sa epekto ng digmaan. Una, maaaring maapektuhan ang ekonomiya ng ating bansa dahil sa global trade disruption. Ang pagtaas ng presyo ng langis, kagaya ng nangyayari ngayon, pagtaas ng presyo ng pagkain at imported goods ay maaaring magdulot ng inflation na talagang magpapahirap sa mga mamamayan. Ikalawa, ang Pilipinas ay maaaring makaranas ng food supply instability dahil umaasa ito sa importasyon ng ilang agricultural products at fertilizers. Ikatlo, maaaring magkaroon ng migration pressure kung ang ibang mga bansa sa Asia ay maaapektuhan at magdulot ng refugee flows patungo sa Southeast Asia. Kung tatanungin mo din kung saan maaaring papanig ang Pilipinas, well, sa real world setup, maaaring mas malapit ang Pilipinas sa panig ng Amerika kaysa sa China o Russia. Pero hindi ito simpleng pipili ng side na parang black and white. Bakit mas malapit tayo sa Amerika? Ang sagot ay dahil matagal nang may military at diplomatic alliance ang Pilipinas at United States. May mga kasunduan tulad ng Mutual Defense Treaty noong 1951 na nagsasabing kung aatakihin ang isa ay maaaring tulungan ang isa pa. May presensya rin ng joint military exercises tulad ng balikatan exercises. Kaya malinaw na may defense cooperation. Bukod pa dyan, sa geopolitics ng West Philippine Sea o South China Sea, may tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, lalo na sa territorial disputes. Ito ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit mas malapit ang Pilipinas sa US Defense Umbrella. Bakit hindi basta-basta sa China o Russia? Bagamat may trade at economic relations ang Pilipinas at China, hindi ito kasing lalim ng military alliance. Ang relasyon ay mas economic partnership kaysa sa defense alliance. Sa Russia naman, limitado ang direct military ties ng Pilipinas kumpara sa US at mga Western allies. Pero hindi rin totally one-sided. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang Pilipinas ay may policy na independent foreign policy. Ibig sabihin, hindi ito automatic na sasama agad sa digmaan ng isang superpower. Malamang na uunahin ito ang diplomasya, iiwas sa direct involvement at mag-focus sa proteksyon ng sariling bansa at ekonomiya. Kung mas lalawak pa ang gulo at gagamit ng nuclear weapons ang mga superpower countries, maaaring mangyari ang tinatawag na nuclear winter. Sa ganitong sitwasyon, ang napakaraming usok at alikabok mula sa pagsabog ay maaaring humarang sa sikat ng araw na magdudulot ng matinding pagbaba ng temperatura sa buong mundo. Dahil dito, maaaring bumagsak ang agricultural production na magdudulot ng global food crisis. Maaaring mangyari din ang malawakang radioactive contamination sa lupa, tubig at hangin. Bukod dito, maaaring magkaroon ng ecosystem collapse kung saan maraming species ng hayop at halaman ang maaaring mag-extinct. Ang forest, ocean at agricultural lands ay maaaring masira sa malawakang antas. Bukod pa dyan, maaaring magkaroon ng mass displacement ng mga tao. Milyon-milyong refugee ang maaaring maghanap ng ligtas na lugar na magdudulot ng humanitarian crisis sa maraming rehiyon at hindi lamang pisikal na aspeto ang maapektuhan dito, kundi may psychological impact ito sa mga tao na maaaring magdulot ng matinding trauma at long-term societal instability. Kaya ang World War III ay hindi lamang digmaan ng mga bansa,
kundi digmaan ng sibilisasyon. Kung sakaling magkaroon ng World War III at ang mga superpower countries ay gagamit ng nuclear weapons, may mga lugar sa mundo na maaaring mas ligtas kumpara sa iba ayon sa mga eksperto. Ang mga bansang tulad ng New Zealand, Iceland at Switzerland ay madalas na binabanggit sa mga academic studies bilang low target regions dahil sa kanilang lokasyon at political neutrality. Ngunit kahit ang mga bansang ito ay hindi pa rin ganap na ligtas, ang global fallout mula sa nuclear explosions ay maaaring umabot kahit sa malalayong lugar. Bukod dito, ang mga rural at malalayong lugar tulad ng kabundukan, underground shelters at ilang bahagi ng southern hemispheres ay maaaring magkaroon ng mas mataas na survival probability. Kung susuriing maigi, may ilang bahagi din ng Pilipinas ang posibleng maging ligtas mula sa giyera. May mga liblib na isla at kabundukan na maaaring magbigay ng temporary survival advantage kung hindi direktang maapektuhan ng military target. Gayunpaman ang lahat ng mga nabanggit ay hindi pa rin maigagaranti ang 100% ligtas sapagkat ang epekto ng giyera ay mararamdaman talaga sa paglipas ng mga araw, linggo, buwan at taon. Sa kabuuan ng posibilidad ng World War III ay isang napakabigat at nakakatakot na pangyayari na patuloy na pinag-aaralan ng mga eksperto sa larangan ng international security. Bagaman hindi ito tiyak na mangyayari, ang pag-aaral dito ay mahalaga upang maunawaan ang lawak ng posibleng epekto ng global conflict. Sa isang banda, maaaring magdulot ito ng pagkasira ng ekonomiya, kapaligiran at pagkawala ng milyon-milyong buhay ng tao sa buong mundo. Gayunpaman sa kabilang banda, ipinapakita rin ito ang kahalagahan ng diplomasya, negotiation at international cooperation bilang pangunahing paraan upang maiwasan ang ganitong uri ng krisis. Sa huli, ang pinakamahalagang aral ay hindi upang paghahanda sa digmaan, kundi ang pagpapatibay ng kapayapaan, pagkakaunawaan at pandaigdigang pagkakaisa upang maprotektahan ang kinabukasan ng sangkatauhan. Dahil ang giyera ay walang magandang maidudulot, sa huli, walang tatanghaling panalo, kundi lahat ay talo. Ang epekto nito ay hindi lamang mararamdaman ng Amerika, Russia at China, kundi ng buong mundo. Kaya palagi nating ipagdasal na sana ay hindi ito mangyari. Dahil wala nang mas malakas na sandata kaysa panalangin, naway gisingin ang puso ng mga leader ng bawat makapangyarihang bansa na palawakin ang kapayapaan, pag-uunawaan at ipreserba ang mundo para sa mga susunod pang henerasyon. Tandaan, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa sa pilak ang magkaroon ng pangunawa. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay.